Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Ang matibay na pananalig kay Jesus, ang sagot sa ating paghirap at pagdadalamhati. Ganito ang naging karanasan ng Kananeyang nagtiwala kay Jesus para pagalingin ang kanyang anak na sinapian. Sa pagtitipon natin sa misang ito, nagpapasalamat tayo sa ika-39 na anibersaryo ng El Shaddai. Magdasal tayo para sa biyaya ng pananampalataya upang may lakas loob tayong makalapit sa Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, malaki mo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y maahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa daigdig, mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Ng mga pagkat matuwid kang umatot sa madlan, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nila sa lahat ng taon. Ang lahat sa amin, iyong pinagpalaan. Naway galang ka ng lahat ng bansa.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulong ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos, ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila ay para na rin pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos. Ngunit ngayon, kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin. Ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bilang pagbibigay galang sa mabuting balita, magsitayo po ang lahat. Ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon, Sumaili. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit kaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan ng hapon ninyo nang umalis na. Siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae,
Ngunit ang mga tutaman ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo." At doon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Puri ka sa Kristo. Ang kanyang kabunyan, Cardinal Luis Antonio Tagle, Prefect ng Prefect ng Dicastery for the Evangelization of Peoples, Lubhang Kagalang-galang Teodoro Bacani, Obispo Emerito ng Novaliches at Spiritual Advisor ng El Shaddai Fellowship. Lubhang Kagalang-galang Jesse Mercado, Obispo ng Parañaque. Reverendo Padre Sani Declaro, Spiritual Advisor ng El Shaddai Fellowship. Minamahal na kapatid, Brother Mike Velarde. Founder at servant leader ng El Shaddai Prayer Partners Fellowship International. Mga kapatid kong pari, mga reliyoso at reliyosa, mga minamahal na kapatid kay Kristo, purihin ang Panginoong El Shaddai. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat tinipon niya tayo ngayong araw at minarapat niya tayo na sumamba at maglingkod sa Kanya. At masaya ako na magkapiling kayo ngayon dito sa Luneta para makipagdiwang sa anibersaryo ng inyong samahan. Happy anniversary po sa inyong lahat. Mga kapatid, matuto tayong maigi sa gintong aral ng Panginoong El Shaddai para sa atin. Tinuturo sa atin ang mga pagbasa ngayon na kilalanin ang pananampalataya ng mga taong naiiba sa atin. Sa ating unang pagbasa, idiniin ng Panginoong El Shaddai sa kanyang bayang Israel na kapag ang taong banyaga ay nagsisikap na sumamba sa Kanya, siya ay babasbasan ni El Shaddai. At sa ikalawang pagbasa naman,
Inihayag ni San Pablo sa mga hentil na ang awa at biyaya ng Diyos ay nakahain para sa lahat ng tao. Hindi lamang para sa ilan, hindi lamang sa kanyang mga kababayang Hudyo, kundi para sa lahat, maging sa mga hentil. Ito ang ipinakita ng babaeng Cananea kay Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Lumapit siya kay Jesus para ihingi ng tulong ang anak niyang inaalihan ng demonyo. Ang babaeng ito ay hindi Hudyo. Iba ang kanyang lahi. Iba rin ang kanyang relihiyon. Iba ang mga paniniwala at ugali niya. Iba ang kanyang salita, kultura at paraan. Pero kahit na siya ay naiba kay Jesus, mas matimbang ang paniniwala niya kay Jesus. Mas matimbang ang pagmamahal niya bilang isang ina. Daig ng pag-ibig at pananampalataya niya ang kanyang pagiging banyaga. Kahit na may mga balakid para makalapit kay Jesus, kahit na tila mahirap maipabot kay Jesus ang mga hinaing niya, nagpakababang loob siya bilang tanda ng pananampalataya at naglakas loob siya alang-alang sa ikabubuti ng anak niya. Katulad ni Jesus at ng babaeng Cananea, handa rin ba tayong tawirin ang mga hadlang at balakid alang-alang sa ating pananampalataya sa Diyos at pagmamalasakit sa kapwa? Kaya ba nating lagpasan ang sarili nating yabang at hiya, ang sarili nating mga munting samahan upang mas lumapit kay El Shaddai at sa mga kapatid nating naiibas sa atin? Sino sa atin ang gustong mabiyayaan ni El Shaddai? Sabihin niyong malakas, Amen! Sino sa atin ang gustong mabibayaan ni El Shaddai? Sino sa atin ang blessed na blessed ni El Shaddai? Sabihin niyong malakas, Amen! Kung nagbibiya sa atin si El Shaddai, inaakay niya rin tayo na abutin ang mga kapatid nating naiiba sa atin. Ito ang turo at gabay sa atin ng Panginoong El Shaddai. Sikapin nating maging daan para wala tayong kapatid na nag-iisip o nakakaramdam na mag-isa lang siya sa buhay. Wala dapat kapatid na mag-isang humaharap sa mga problema niya. Wala dapat kapatid na mag-isang tumatamasa ng biyaya. Wala dapat kapatid na mag-isang nagsisikap na maging mabuti.
Kahit na tayo ay magkakaiba, bilang magkakapatid, tayo ay nagkakaisa. Harapin mo ngayon ang katabi mo at sabihin mo sa kanya, kapatid. Sabihin nyo ng mas malakas, kapatid. Hindi ka nag-iisa. Palakpakan natin si El Shaddai. Mga kapatid, sa ating samahan, sa ating mga pamilya at mga parokya, paglingkuran natin ang mga taong naiiba sa atin. Abutin natin ang mga taong mapag-isa, ang mga taong ayaw samahan ng iba, ang mga taong nilalayuan o pinagtatabuyan, ang mga taong napag-iiwanan sa mabilis na takbo ng mundo. Sa simbahan natin, bukas ang mga pintuan at puso natin upang lahat ay kasali ang lahat. Makati. Lagpasan pa natin ang mga personal nating interes. Huwag tayong mapiit na lang sa mga interes ng angkan natin o negosyo o partido sa politika. Lagpasan natin ang mga ito. Piliin natin ang mas mabuti, ang mas nauukol para sa lahat, lalo na ang mga dukha. Ibigay natin ang sarili natin sa paghayo mula sa ating mga sarili patungo kay Jesus, patungo sa kapwa. Sa gayong paraan, basbasan nawan tayo at kalugdan ng Panginoong El Shaddai. Amen. Magsitayo na po. Ministeryo ka mo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya.
mahabagin ang Diyos Ama at mapagmahal sa kanyang mga anak. Kinagalingan niya tayong lahat sa pag-ibig na nagbibigay sigla at lakas ng ating buhay. Kaya't buong tiwala tayong manalangin. Ang ating sagot, O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. O Diyos, hindi mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono, turuan mo silang yakapin ang lahat ng tao, nang sa gayoy, mabuwag ang pagkakabahabahaging umiiral sa aming mga pamayanan. Manalangin tayo. O Diyos, hindi mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, naway maging tapat sila sa kanilang tungkulin, maglaan ng mga programa para sa mga dukha, mga biktima ng karahasan, at mga pinabayaan ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. O Diyos, hindi mo ang iyong bayan. Para sa mga magulang na nawalan ng mga anak dahil sa sakit, kalamidad, marahas na pagpaslang at digmaan. Naway tulad ng babaeng Kananea, makadama sila ng pag-asa at pagmamalasakit mula sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. O Diyos, hindi mo ang iyong bayan. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay, mga nasisiraan ng loob, mga may sakit at nag-aagaw buhay, naway dulutan mo sila ng ginhawa sa katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. O Diyos, hindi mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming yumao, matanggap nawa nila ang awat habag mo, O Diyos, upang ganap nilang makamtan ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, hindi mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, hindi mo ang iyong bayan. Ama, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, taos puso kaming nananalangin sa iyo. Iligtas mo kami, palagasin mo ang aming loob at gawin mo kaming tapat at mapagmahal mong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na nabubuhay at naghahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang liturya ng Eucharistia, ang paghahati ng mga alay. Nagkakita mo ay ang inawin
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong samilyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghain sa iyo na iyon na rin ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. para baka siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at may tampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad na iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Panginoong cautious ka, Panginoon. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Panginoong ko, Diyos ko, Panginoon. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po mga kapatid naming prayer partners na nauna na sa amin. Kawan mo silang patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose kanyang kabiyang ng dibdib, kaysa ni San Roque na mga apostol na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Soon
Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Maranatha, pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, pagyadyag mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to everyone. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Mga kasalanan ng sanlibutan, mawakas sa sa mga sala sa kalibutan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng komunyon, maya
maaari po lamang na pumila sa aisle na mayroong liturgical usherette na may hawak ng payong na puti o may placard na communion station. Muli, inuulit ko po na pumila sa aisle na mayroong liturgical usherette na may hawak ng payong na puti o may placard na communion station. Maraming salamat po. Ang katawan ni Kristo. Saan may doon? Pipila. Bantay ka.
sambunan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pagkikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsito po ang lahat at tinatawagan ko po ang ating Head Liturgist and Master of Ceremonies, Brother Michael Angelo Labrie. Purihin natin si Yahweh El Shaddai sa ating 39 na anibersaryo ng kanyang katapatan. At sa katapatan ng ating Panginoong El Shaddai, pinihiyaan tayo ng mga pastol na gumabay sa ating pamayanan sa nagdaang 39 na taon. At sa pagkakataon pong ito, isang malaking karangalan po na tawagin natin isa-isa upang magbigay ng kanilang mga mensahe sa ating pong lahat dito sa El Shaddai. Sisimulan po natin ang ating ama sa Diocese ng Parañaque, Lubhang Kagalang-galang, Obispo Jesse Mercado. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po naman! Happy anniversary. Happy anniversary to 39 years, 39 na taon ng ating pagiging isang komunidad ng El Shaddai dito po sa Pilipinas. Tayo pinagagalang at nagpapasalamat. Yung pong unang salita, pasasalamat. Pangalawa, tanggapin natin ang mga hamon na binibigay sa atin upang tayo maging kasangkapan ng Panginoon sa pagdadala ng mabuting balita sa ating kapwa. Hinihiling ko na sa gabing ito, bigyan tayo ng biyaya na ating kinakailangan upang patuloy nating bigyan ng pagpupuri ang ating Panginoon at bigyan ang ating mga kapatid na naging mga kasangkapan upang ang mga biyayang tinanggap natin sa buhay ay ating mapagpaunlad. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, sa ating pasalamat sa Panginoon, laging sabihin natin, Panginoon, narito po kami handang tumanggap pa ng mas maraming biyaya sa next 39 years ng ating pagiging El Shaddai. Congratulations po. Maraming salamat, His Excellency Bishop Jesse Mercado. At sa pagkakataon pong ito, tawagin naman po natin ang ating ama sa El Shaddai Community, ang ating overall spiritual advisor at ang Bishop Emeritus of the Diocese of Navaliches, ang Lubhang Kagalang-galang Teodoro Bacani Jr. DD. Ang kanilang kabunyian, Cardinal Jose Advincula at Cardinal Chito Tagle, Bishop Mercado, mga kapatid ko sa kaparian, Brother Mike Velarde, Sister Belen at kanilang pamilya, mga minamahal kong kapatid sa El Shaddai DWF Shepherd Partners, happy anniversary sa ating lahat! Happy anniversary to Nawa kung paano tayo pinagpala ng Panginoon sa nakaraang 39 na taon, kung paano mula sa isang maliit na radio station ay lumaganap itong El Shaddai DWF Shepherd Partners sa hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Hari nawa, ang biyaya na yan ay pinakita sa atin ay magpatuloy na ibigay sa atin at patuloy naman nating tanggapin ng buong puso mula sa Panginoon. At ngayon din, nais nating batiin
si Brother Mike Velarde ng happy birthday. Sabi po ni Cardinal Sin sa kanya noon, you are a gift of God to the church. At natutuwa po ako na ang kaloob na yan ng Panginoon sa simbahan ay nagbunga ng napakarami, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa ibang mga bansa pa. Brother Mike, happy birthday! Tayong lahat sa El Shaddai, happy 39th birthday naman, and may God continue to bless us. Maraming salamat, Bishop Teodoro Bacani Jr. At sa pagkakataon pong ito, isang napakalaking biyaya at pagpapala sa ating pamayanan dito sa El Shaddai na sa ating 39th anniversary ay makasama po natin muli ang ama, dati ng ama ng Archdiocese of Manila at kasalukuyan ang Pro-Prefect for the Section of Evangelization of the Dicastery for Evangelization, ang kanyang kabunyian, Luis Antonio Cardinal Tagle. Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. Gabi po. Binabati ko po kayong lahat ng congratulations sa ika-39 na anibersaryo ng El Shaddai Prayer Partners. No po. Gayon din, pagbati kay Brother Mike ng isang maligayang kaarawan. Pero kahit na binabati natin ang sambayanan, binabati natin si Brother Mike, ang pagpupuri ay para sa Panginoong El Shaddai. May babalita po ako sa inyo. Noong Abril, naanyayahan ako sa isang national convention sa Italy, sa Italia. Convention ng Renewal in the Holy Spirit. Yung mga galing sa iba't ibang dioceses, parokya ng Italy. Nung ako po ay pinapakilala noong organizer, sabi po, si Cardinal Tagle ay galing sa Pilipinas. Sabi niya, alam niyo ba na ang pinakamalaki na renewal movement sa buong mundo ay nasa Pilipinas? Eh di pati ho ako ay nagulat. Sabi ko, aba, nasa amin pala. Tapos sinabi niya, ang tawag sa kanila ay El Shaddai Prayer Partner. At hindi lamang, medyo kinorekt ko, hindi lamang ho sila nasa Pilipinas, nasa buong mundo na po. No po, yan. Kaya papuri sa buong may kapal, sa buong El Shaddai. Pero siyempre, pumapalakpak ang aking tainga. Nung tinatanong nila sa akin tungkol sa El Shaddai, pumapalakpak talaga ang aking tainga. Pero maganda yung paalaala ng mga pagbasa at paliwanag ng kanyang kabutihan si Cardinal Advincula. Kahit na tayo ay nakakaranas ng biyaya, lagi tayong bukas na matuto sa mga maliliit, yung hindi natin katulad, na baka katulad nung babaeng taga-Kana ay minamaliit pa.
Huwag tayong magmamalaki na kami 39 years na, kayo 39 months pa lang. Kami 39 years na, kayo 39 hours pa lang. Malaki na kami, kayo maliit pa. Ang babaeng taga-Kana ang nagturo kay Jesus na ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong mundo. Kung si Jesus ay hindi naging bukas sa isang minamaliit na kakaiba, siguro ang kanyang misyon na natili lamang na makitid. Kaya handa po tayong lumago, handang matuto sa mga ipinapadala ni Poong Panginoong El Shaddai bilang mga guro at mga gabay natin. At kalimitan, sila po ay mga maliliit, mga dukha at hindi pinapansin. Congratulations po, mabuhay po muli ang Panginoong El Shaddai. Maraming salamat po, His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle, at sa pagkakataon pong ito upang ipaabot po sa atin ang nilalaman ng puso ng ating Santo Papa sa katauhan po ng ating Apostolic Nuncio to the Philippines, na babasahin po ng ating overall spiritual director na si Father Sunny Declaro. Babasahin po niya ngayon ang mensahe ng kanyang kagalang-galang, lubhang kagalang-galang Charles John Brown, Papal Nuncio to the Philippines. Apostolic Nunciature, Manila, Philippines. As the representative of Pope Francis in the Philippines, it gives me a great pleasure to greet the officers, associates, and prayer partners of El Shaddai DWX Prayer Foundation International Incorporated for the upcoming celebration of your 39th foundation anniversary on the 19th of August 2023 at the Quirino Grandstand in Rizal Park, Manila. I also wish to express my brotherly affection to your spiritual advisor, the Most Reverend Teodoro C. Bacali Jr., and convey my prayerful best wishes to your servant leader, Brother Mariano Mike Bilarde, on his 84th birthday. The El Shaddai community enjoys a special recognition as the largest Catholic charismatic group in the Philippines. In keeping with your celebration, let me encourage you to renew your commitment to evangelizing and sharing the joy and hope of the gospel. Your vibrant presence in the Philippines and abroad is a remarkable sign of God's power at work in men and women who trust in His name, El Shaddai, and are open to inspiration of His love. Indeed, Pope Francis speaks open of the healing power of God and encourages us to trust in Him. The Church is not a perfect community, but a community of disciples who follow the Lord as sinners in need of His pardon. The Christian life is a school of humility that opens us to grace. Jesus presents Himself as a good physician, proclaiming the kingdom of God and healing people from disease, fear, death, and the devil. I commend all of you to the Blessed Virgin Mary, help of all Christians, and in the name of His Holiness, Pope Francis, I bless you. Manila, August 17, 2023, signed by the Archbishop Charles J. Brown, Apostolic Nuncio to the Philippines.
At ngayon po ay dadako na tayo sa ating nakagawiang tradisyon, ang pagsisindi ng kandila. Simbolo ng ating pananampalataya, pag-asa, pagkakaisa, panalangin at pagpupuri. Sindihan na po natin ang mga kandila. Patuloy po nating hawakan ang ating mga kandila. Alalahanin natin ang katapatan ni Yahweh El Shaddai sa ating pamayanan. Nawa ang kandilang ito ang magpaalala sa atin
ng hindi mapapatid na ningas ng pag-ibig ni Yahweh El Shaddai sa ating lahat. Na sa gitna ng kadiliman ng kasalanan, sa gitna ng kadiliman ng karupaan, nawa ang liwanag ni Kristo ang maging patnubay natin lahat. Amang Yahweh El Shaddai, maraming salamat po sa 39 na taon ng katapatan mo sa amin. Nawa ang bitbit naming kandilang ito ay magpaalala sa amin parati ng iyong wagas na pag-ibig na aming naramdaman simula noon pa hanggang sa kasalukuyan. Itinataas namin sa iyo, Amang Yahweh El Shaddai, ang lahat ng aming mga panalangin at adhikain, sapagkat sa iyo lamang namin matatagpuan ang kahulugan ng lahat ng ito. Tulungan mo po kami sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, na kami ay maakay pabalik sa iyong anak na si Jesus. Si Jesus na nagsilbing patuloy na liwanag sa aming lahat. Amang Yahweh El Shaddai, nababasa mo po ang aming isip, lalo ang aming mga puso. Sa pagkakataon na kami humihiling para sa aming pansariling kapakanan, huwag nawa po naming makalimutan ang maliliit at iba naming mga kapatid na mas nangangailangan ng pangangailangan ng iyong biyaya. Nawa, Amang Yahweh El Shaddai, ang maging regalo namin sa iyo, sa pagpapasalamat namin sa iyo sa taong ito, kami nawa po ay pahintulutan mong maging sagot sa mga panalangin ng iba. You shall wonderful.
na sumunod at magtiwala. Binigyan niyo po kami ng isang lingkod na siyang gumabay sa amin sa 39 na taon na pagsunod sa iyo sa katauhan ng aming minamahal na servant leader, Brother Mike Z. Velante. Sa pagkakataong ito, Amang Yahweh El Shaddai, hinihiling namin na pagpalain at masmasan mo siya ng lahat ng pagpapalang kinakailangan niya. Sa pagkakataong pong ito, tatawagin po natin ang ating overall spiritual advisor, Bishop Chodoro Bacani, upang mag-alay ng espesyal na panalangin para kay Brother Mike Z. Velante. Taas po natin ang ating mga kandila bilang paghingi ng pagpapala sa ating minamahal na servant leader, Brother Mike Velante. Panginoon Diyos, salamat po sa buhay na ipinagkaloob ninyo kay Brother Mike. Bawat buhay ay misyon. At ang misyon ni Brother Mike na ibinigay ninyo ay makasisindak sa isang tao kung iisipin. Ngunit sa kabila ng mga maraming pagsubok at sa tulong naman ng kanyang minamahal na kabiyak ng dibdib at ng kanyang pamilya, siya naman po ay nagpunyagi upang ang biyaya ninyo ay may palaganap hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay na ito at patuloy po ninyong bigyan ng lakas at pagpalain upang ang inyong liwanag galing sa Espiritu Santo sa ating Panginoong Jesucristo. Liwanag ninyo, O Yahweh El Shaddai na aming Ama, ay patuloy na magliwanag sa pamamagitan ni Brother Mike at ng lahat ng mga El Shaddai TWXI Prayer Partners. Pagpalain po ninyo siya, Panginoon. Bigyan ninyo ng lakas ng katawan at kaluluwa. At igawan ninyo na hanggang sa katapusan ay maging tapat siya sa iyo at maging mabunga para sa iyong kaharian. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jehovah,
nating patayin ang ating mga kandila at tayo po'y umupo para sa ilang mensahe. Praise the Lord. Hallelujah. Tinatawagan ko po ang mahal na kapatid, Father Dr. Frankie Belante, para sa mga pasasalamat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga brothers and sisters in Christ. Happy 39th anniversary po sa ating lahat. Franklin Dillon. Tatlumput siyam na taon na po pala tayo ang Prayer Partners Fellowship International. 37 na taon na pala tayo nakikinig ng mga gintong aral ng Diyos. 39 na taon na pala tayo sama-samang nagpupuri, sumasamba, at nagpapasalamat sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Iba't ibang unos na riyan ang bumagyo, bumaha, abutin ng gabi, abutin ng umaga, at itong nakaraan ay ang pandemic ang dumating. Ang gawain ay patuloy pa rin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at patuloy pa rin ang pagdiriwang ng banal na misa na kahit online ay nagbibigay ng kalakasan at pag-asa sa bawat isa. Sa 39 na taon, tayo ay ginabayan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating punong lingkod, Brother Mike C. Velarde, na tumalima sa tawag ng Panginoong Yahweh El Shaddai, ay tatag ang gawain ito noong taong 1984. 39 na taon ang apoy na ito'y patuloy na nagmimigas sa gawain ito sa kabila ng maraming hirap at sakit na pinagdaanan ng punong lingkod. Ganun pa man, ang gawain natin ito ay lumago, yumabong, sumigla, at tunay naging isang phenomenon ng dahil sa mga himala ni Yahweh El Shaddai. Kaya naman, sa ating pagdiriwang ng pinakamataas na pagsamba, ang banal na misa, bigyan natin ng isang masagabong na palakpakan ang ating Panginoon bilang pasasalamat at patuloy na pagpapuri sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatin din natin ang Panginoon sa taong nag-alay ng buhay para mabuo ang gawain na ito. Ang taong naglingkod upang maraming magbago at magbalik loob sa Panginoon. Ang magdiriwang ng kanyang 84 na taong birthday sa darating na August 20, bukas. Ang ating minamahal na punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Sabay-sabay po natin patingin si Brother Mike ng happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, sa ngalan po ng Shaddai, DWXI, PPFI family, sa pamumuno ng ating mahal na punong lingkod, Brother Mike C. Velarde, at Assistant Server Leader, ang katuwang sa buhay, Sister Belen Velarde,
at Assistant Servant Leader Brother Mariano Michael Velarde, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat. Sa mga natatayong panauhin, sa galang-galang na panauhin natin, Secretary of National Defense, Secretary Ivo Teodoro, Senator Mark Villar, Senator Cynthia Villar, Senator J.B. Ejercito, Congressman Edwin Olivares, Congresswoman Lani Mercado, Mayor Alan De Leon ng Pagtangisal, Vice Mayor Tenny Sumida ng Muntinlupa, Judge Boyet Mapil, Sabi naman niya eh. PNP General Marito Sabi naman niya Gases, eh, aaten siya dito eh. ASEC Nanita Cadia, and PCSO President and General Manager Mel Robles. Pasasalamat po sa inyo sa pagputas ng pilihan natin ito. Sa inyo pong lahat na naririto, sa mga nakikinig sa radyo o internet, sa lahat ng mga El Shaddai Chapters at PFCC na sumusuporta sa lahat ng mga aktibidad ng ating gawain, sa lahat po na nagsisipaglingkod sa banal na misa, sa ating mga kasamahang preachers, sa lahat ng service volunteers o workers at staff dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa na patuloy na umaalalay at sumusuporta sa gawain ito. Sa ating mga pagpupalyan na walang humpay na sumusuporta sa pagdiriwang ng banal na misa sa madaling araw at gabi ng Martes o ang Pacific Mass. At sa mga kaparian na nakikon-celebrate sa banal na misa natin ngayon, ang ating spiritual director, Reverend Father Sandy Claro, sa ating minamahal na overall spiritual advisor, Most Reverend Teodoro C. Pacani, sa ating minamahal na obispo ng Diocese ng Parañaque, Most Reverend Jesse E. Mercado, sa ating minamahal na Cardinal His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle, at ang naging punong tagapagdiwang sa banal na misa na ang Arsobispo ng Maynila, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula Jr. Maraming salamat po sa inyo lahat. Purihin natin ang ating Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Happy 39th anniversary sa ating lahat. Magsigahin na po. Hindi pa nga, hindi pa nagbe-blessing ay. Sumainyo ang Panginoon. Sumayin. Magsiyo po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos!